Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay nasa ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. Ito ang katapusang linggo bago tayo papasok sa bagong liturhiya ng ating simbahan. At ang papasukin nating liturhiya ng ating simbahan ay ang panahon ng Kwaresma. Sa Miyerkules ay Ash Wednesday, unang araw ng ating 40 araw na paghahanda para sa makahulugang pagdiriwang ng misteryo Paskwal ng ating Panginoon. At bago natin pasukin ang panahon ng Kwaresma, pinaalalahanan tayo ng Panginoon sa pamagitan ng kaniyang mga salita kung ano ang makarapat dapat nating gawin upang tayo ay magiging tunay na alagad ng Diyos. Tinuturuan, ginagabayan, pinaalalahanan niya tayo sa pamamagitan ng kaniyang mga salita. At sana ang mga salitang ito ay huwag nating kalimutan. Bagkus sana ito'y ating maisaisip, maisapuso, maisaloob at maisabuhay. Higit sa lahat, maipahayag sa konkretong pamamaraan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At ang kaniyang paalaala sa linggong ito ay tungkol sa pagsunod sa kanyang mga utos at turo. Ang Diyos ay nag-uutos sa atin, nagtuturo sa atin, at ang kaniyang mga utos at turo ang siyang gagabay sa atin upang hindi tayo mapariwara, upang hindi tayo maligaw ng landas sa buhay. Kaya mayroong utos. At ang paanyaya sa atin, sana ang mga ito ay hindi lang basta susundin, kundi ang mga ito ay isa loob, isa puso, isa isip, at ating isa buhay. Sa ating unang pagbasa, tayo ay pinaalalahanan na pwede nating masunod ang lahat ng mga utos ng Diyos. Pero hindi niya tayo pinipilit. We have always the choice. Meron tayong kalayaan na magpasya at pumili kung tayo ba ay susunod o hindi sa kanyang mga itinuturo at iniiutos. Yun yung buod ng ating first reading. Sabi niya kung gusto mo, masunod mo ang utos ng Panginoon. Kung gustuhin mo, masunod mo ang utos ng Panginoon. Kung gusto mo kaya sabi natin, pag gusto mo, maraming paraan. Pag ayaw mo, maraming dahilan. Yun yung sabi ng ating unang pagbasa. Kung gusto mo, masusunod mo ang utos ng Panginoon. Ikaw ang magpasya. Kung ikaw ay magiging tapat sa Kanya o hindi. Naglalagay siya sa harapan mo ng tubig at ng apoy. Kunin mo ang iyong maibigan. Makapipili ka ng alinman sa dalawa, buhay o kamatayan. Ang iyong mapili ang siya mong tutunguhan. Ibig sabihin, in every decision and every choice that we will make, there is a consequence. Yun yung sabi niya. Dalawa lang ang pinapapili sa atin ng Diyos. Ang gumawa ng mabuti at ang gumawa ng masama. At kung pagnilayan natin ang kanyang mga utos ay para sa kabutihan.
Wala siyang iniutos sa atin para tayo ay maging masama. Wala siyang itinuturo upang tayo ay mapapahamak. Wala siyang itinuturo upang maligaw tayo ng landas. Ang lahat ng mga utos at turo ng Diyos ay para sa ating kabutihan, para sa ating ikaliligtas, tungo sa Kaniyang kaharian. Kasi ang nais ng Diyos ay tayo balang araw ay makasama niya sa Kaniyang kaharian. Pero talagang ang Diyos ay hindi siya diktador na Diyos. Ang Kaniyang mga utos ay siyang gumagabay lang sa atin. But still, we have the freedom to choose. But always remember that in every choices that we will make, there is always a consequence. Halimbawa, pag ikaw ay isang estudyante, mayroon kang freedom na mag-aral ka ng mabuti o hindi ka mag-aaral. Kapag pinili mo na hindi ka mag-aral ng mabuti, hindi ka makatapos sa iyong pag-aaral. At kung hindi ka makatapos sa iyong pag-aaral, hindi ka magkaroon ng magandang kinabukasan at hindi ka magkaroon ng kaaya-ayang buhay. Patuloy kang maghihirap. Subalit, kapag pinili mo ang mag-aral ng mabuti, may malaking posibilidad na makatapos ka ng pag-aaral. Pag nakatapos ka ng pag-aaral, makahanap ka ng trabaho, at kapag ikaw ay nakapagtrabaho, maaring may maayos at may kaaya-aya kang buhay. Ano man ang gagawin natin, araw-araw, we always make choices. Mula pagising natin sa umaga hanggang pagtulog natin sa gabi, we always make choices. Pinapipili tayo kung ano ang mga dapat nating gawin. At ang mga utos ng Diyos, ang gabay lang natin. They are just our guide to choose what is best, to choose what is good, to choose what is right, and to choose what will give us happiness and freedom. Pag pinili mong magalit, sasama ang iyong loob. Kapag sumama ang iyong loob, walang kapayapaan ang iyong isip at kalooban. Kapag walang kapayapaan ang iyong isip at kalooban, hindi ka makakatulog. Kapag hindi ka nakakatulog, tataas ang iyong blood pressure. Kapag tataas ang iyong blood pressure, bibili ka ng gamot. At kapag bumili ka ng gamot, gagastos ka. Sanga-sanga po yun, yung mga consequences ng mga pinipili natin sa buhay. Kapag pinili nating i-let go ang sama ng loob, magaan ang ating kalooban, mapayapa ang ating puso, nakakatulog tayo ng maayos, hindi tayo naha-high blood. Hindi tayo bumibili ng gamot, hindi tayo gumagastos ng malaki. Kaya, in every choices that we will make, there is always a consequence. Kaya ang Diyos, dahil mahal na mahal niya tayo, binibigyan niya tayo ng guide, yung kaniyang mga utos. Kaya kapag gumawa tayo ng kamalian, yung naalaala natin yung utos ng Diyos. At kapag naalaala natin yung kanyang utos, itinutuwid tayo. Itinatama tayo. Tinuturo niya sa atin, ito yung dapat mong gawin. Ito yung insaktong mong gawin. Dahil sa bandang huli, ang lahat ng ating ginagawa ay may consequences. Kung patuloy tayong namumuhay sa kasamaan
at tila bagang wala ang Diyos sa ating buhay, hindi mapapunta tayo ng impyerno. Kapag tayo naman ay nagbago palagi sa ating sarili para sa ating kabutihan, nagsusumikap na sundin ang mga utos ng Diyos, gumawa ng kabutihan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, hindi ang consequence, mapapunta tayo ng langit. Makapiling natin ng Diyos sa Kaniyang kaharian. Mga minamahal na kapatid, muli tayo ay pinaalalahanan na sa bawat yugto ng ating buhay, bawat minuminuto ng ating buhay, tayo ay palaging gumagawa ng desisyon. Tayo palagi ay pinapipili. Sana hingiin natin sa Diyos na palagi na tayong gabayan ng palagi nating piliin ay para sa ikabubuti, para sa ikaaayos, ikapapayapa at ikaliligaya ng ating puso at ng ating buhay. Sana gabayan tayo ng Diyos na huwag nating piliin ang masama. Huwag nating piliin ang magpapahirap. Huwag nating piliin ang nakasisira. Kundi ang palagi nating pipiliin ang kabutihan, kagandahan, kapayapaan, pag-ibig, pagmamahal, kababaang loob. Ibig sabihin, pawang kabutihan lamang ang ating pipiliin. Dahil ang mga ito ay daan tungo sa kaligtasan at ganap na buhay sa Kanyang kaharian, ang kaharian ng langit. Naway ang mga utos at turo ng Diyos ang siyang ating maging gabay sa pagpili kung ano ang mabuti, kung ano ang tama, at kung ano ang para sa ating ikaliligtas. Amen. Magsitayo po.